Muli po sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, bumabati po kami sa lahat ng mga kababayan natin na laging nakaantabay sa palatuntunang ito ang tamang daan. Welcome po kayo mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At muli ay magkasama natin o makakasama natin si kapatid na Ramil Parba. Salamat po kapatid na Michael at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. At binabati ko kapatid na Michael. Kasama po nating ministro dyan po sa Amerika, ang kapatid na Joe Ventilacion at ang kanyang may bahay, kapatid na Esther Ventilacion. Naalala mo kapatid na Ramil kasi yung isa sa mga libro na gagamitin natin ay galing at personal na libro ng kapatid na Joe Ventilacion. Mga kaibigan, sa nakaraan po ay tinalakay namin sa programang ito ang nauukol sa tinutukoy ng Apokalipsis 13:11 at talata pang 18 na may tinutukoy doon na yung hayop na yun din yung bulaang propeta ay may bilang na 666 na ang katupar, ang kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman mo, ay natupad ito, yung 666, doon sa Papa o pinakapuno ng simbahang Katoliko sapagkat yung kanyang pinakatiara o korona, pagka ating sinuma o tinotal, kinumpute, ang total ay 666. Pero paano ito pinangangatwiranan nitong mga Catholic defenders? Ang sinasabi ninyong sinoma natin, yung Vicarious Filidae o Vicarious Filidae, meron silang reklamo dyan. Ito, pakinggan natin. Ang ibig kong sabihin ni Tata Larry, alisin natin yung pandaraya sa computation. No? Ito hindi dagdag bawas. Kung ano po yung letra na may katumbas na bilang, yun ang gawin natin. Katulad po ng Vicarious. Ano po ba ang dinig ninyo? Vicarious. Pero pagka binasa natin letra por letra, ang spelling po niya ay V as in victory, I, C, A, R, I, B as in victory, S. Ang basa po, kung sa tunay na basa, Vicaribs. Ngunit pagka binanggit, Vicarious. Ibig sabihin yung letter B, B as in victory, bago matapos yung letra dun sa S ng Vicarious, hindi po ito V, ito po ay U. Bakit B? Sapagkat wala pong alpabetikong U sa Latin at ito pong Vicarious Filidae ay Latin. Noong i-compute kasi natin, kapatid na Ramil, yung Vicarious Filidae, ang total, ilan lahat? 666. Pero nung i-compute natin, meron silang sinasabi na may pandaraya. Pansinin po ninyo. May pandaraya daw po ang aming isinagawang computation. Sapagkat ang sabi nila mismo, letter B, B as in victory, bago matapos yung letra dun sa S ng Vicarious, hindi po ito V, ito po ay U. Bakit B? Sapagkat wala pong alpabetikong U sa Latin. Bakit B? Sapagkat wala pong alpabetikong U sa Latin at ito pong Vicarious Filidae ay Latin. reaksyon, kapatid na Ramil. Nakakaawa rin kapatid na Michael. Pero minsan Sandali. natatawa rin tayo. Mabuti, pinaliwanag mo. Kasi sabi mo, nakakaawa, naka-smile ka naman. Dalawa reaksyon natatawa ako. The other side, medyo naaawa rin. Kasi kapos sa kaalaman. Kapos sa kaalaman. Kasi una, yun pa, yung Latin naman, yun pa naman yung pinaka-language ng church, ng simbahang Katoliko. Pagkatapos ito sinasabi ni Mr. Marco na sabi niya na walang U sa Latin? Sa Latin? Nung sinabi nitong Catholic defenders na wala raw letter U sa Latin, yun ba'y mali o hindi tama? Natatawa ako. Basta pareho yan. Pareho. Mali at saka hindi tama. Pareho. Wrong at saka mistake. Pakinggan po natin. Ito hindi ho tayo nanlalait. Kaya nagpasalamat tayo kay Brother Joe. Kasi nagagamit natin yung mga libro niyang iniwan. Kasi doon sa pinaka-first page, ano nakalagay doon? Pakita ko muna ito, Willax Latin, na ito po tungkol sa grammar ng Latin at property talaga ito ni Brother Joe Ventilacion. Mabuti, nung siya idestino sa Amerika, hindi niya kinuha. Iniwan niya yung iba. Kukunin pa natin yung ibang mga libro para pag-aralan natin. Napapanood po ninyo sa inyong mga television screen ang ganito. Kaya sana si Kadyo mamalagi na rin sa Amerika. Kasi tsak, babawiin sa atin yan. Wala naman problema. Total, nakopya ko naman to. Ito sabi, the Roman alphabet was like ours except that it lacked the letters J and W. Furthermore, the letter V
originally stood for both the sound of the vowel U and the sound of the consonant W. Not till the 2nd century of our era did the rounded U form appear. But for convenience, both V and U are employed in the Latin text of most modern edition. Dito, kapatid na Michael, una, yung sinasabi niya na wala raw U, sa Latin. Oh, Latin. Aliw-aliwanag dito. Not till the 2nd century of our era did the rounded U form appear. So meron na. Sa second century pa lang. Dito ha. Pero actually, before pa, meron na silang ganun eh. Pagkatapos, at yung V at saka U ay ginagamit talaga sa mga Latin text, maging sa mga bagong edisyon. Pagkatapos sasabihin nila Wala raw letter U sa Latin. Kasi nungalingan yun. At saka, ito pa, kay Mr. Marcos, sa mga defensor katoliko, para sa kanilang kaalaman, no? Yung para informasyon lang naman. Hindi naman natin sinasabing napakahusay natin. Sabihin na natin, additional information. Yeah. Sabi dito, kapatid na Michael, yung V, ginagamit yun sa dalawang letra. Okay. Ginamit yung V na yan sa vowel na U. At the same time, yung V na yan, V at bigas natin, ginagamit din sa isang consonant na W. Batay dito sa libro ating binasa. Kaya dalawa yung kaukulan. Dalawang kaukulan. Ngayon, sasabihin nilang walang U. At saka walang letter V. Mismong dito sa libro ng mga nagsipagsuri ng lingwaheng Latin, meron yan. Kaya napakahirap nung magsalita ng patapos, wala lang letter U. Dahil sa ating kinumpute yung Vicarious Filidae, kapatid na Ramil, ang ginawa nitong grupo ng mga Catholic Defenders, ibinubuelta sa atin, kaya anong kanilang ginawa sa pangalan ng kapatid na Felix Manalo? Pakinggan po natin. Ganito po yan mga kapanalig. Ang sabi sa Biblia, kailangan ng talino upang matiyak natin o matukoy kung ano ba ang bilang o rather sino yung tinutukoy sa bilang na 666. Sino ba ang nagbibintang nito? Si Ginoong Felix Manalo. Yan po ay kasama sa kanilang doktrina, hindi po natin aligasyon. Ngayon, si Felix Manalo, ano kaya kung pangalan niya naman ang kwentahin natin? Abay, mas mainam mo siguro sapagkat siya naman ang nagbibigay ng akusasyon sa ating Santo Papa. Kung sino yung nagbibigay ng akusasyon, questionin din natin yung kanyang pangalan. Halatang-halata, kapatid na Ramil, dito sa grupo nitong mga Catholic Defenders, yung kanilang sama ng loob, nung kwentahin natin yung Vicarious Filidae, bumilang, ang katumbas ay 666. Kaya ano sabi nila? Sabi ho nila, Ang sabi sa Biblia, kailangan ng talino upang matiyak natin o matukoy kung ano ba ang bilang o rather sino yung tinutukoy sa bilang na 666. Sino ba ang nagbibintang nito? Si Ginoong Felix Manalo. Yan po ay kasama sa kanilang doktrina, hindi po natin aligasyon. Ngayon, si Felix Manalo, ano kaya kung pangalan niya naman ang kwentahin natin? dito may gusto silang ipakita, kapatid na Michael, na dahil sa siguro sabihin natin, sama ng loob. Gusto nila palitawin na yung may number 666 ay natupad kay kapatid na Felix Manalo. At hindi sa Papa ng Simbahang Katolikos. At teka muna, inaagapan natin, baka magdamdam sa atin, yung mga kababayan nating Katoliko, baka isipin na inaatake natin ang Simbahang Katoliko. Hindi ho, ganun. Actually, may mga nakakausap nga ako, kapatid na Michael, gaya nga nabanggit ko sa inyo. Yung kaklase mo sa UP? Oo, siyempre. Pero sabi namin, ito'y doktrina. Aral lang naman pinag-uusapan natin. Kaya sana ang magkaroon sila ng isipan, maging open-minded sa pag-aaral na ito. Kaya paano po nila pinaglaruan para lang ibalik nila na sa kapatid na Felix Manalo natupad daw yung 666? Ito, pakinggan natin. Tama So po ang yan. kanyang pangalan ay Felix Manalo. Yung Felix ay Latin, yung Manalo po hindi Tagalog. Ay, hindi yan Latin. Actually, ang Manalo, Brother Marco, ito ay Tagalog, ano?
Ang pinag-uusapan natin, Latin. So, ang Felix, Latin. Latin. So, ang Manalo, Tagalog, kailangan mag-match parehong Latin, isalin natin yung Manalo sa salitang Latin. So, ano po ba ang Manalo sa Latin? Ang manalo po sa Latin ay vencedora. Yan. So, Vencedora. Sa makatuwid, Felix vencedora. Ibig sabihin ng vencedora ay manalo. I-compute kaya natin. Kailangan dito ang talino, sabi ng Biblia. Una, kapatid na Ramil, yun daw pangalang Felix Manalo. Yung Felix, yun daw ay Latin. Hindi tayo tutol doon. O, yung ba'y mali o tama? Tama. Pero may pangalawa. Yun daw Manalo. Paano nila ginulo o nilikot yung pangalang Manalo? Ang sabi nila, ang Felix, Latin. Latin. So, ang Manalo, Tagalog, kailangan mag-match parehong Latin, isalin natin yung Manalo sa salitang Latin. So, ano po ba ang Manalo sa Latin? Ang manalo po sa Latin ay vencedora. Yan. So, Vencedora. Sa makatuwid, Felix vencedora. Ibig sabihin ng vencedora ay manalo. I-compute kaya natin. Kailangan dito ang talino, sabi ng Biblia. hindi naman tayo tutol doon sa sinasabi na yung terminong Felix ay Latin. Latin. Pero sinasabi, ang yung Manalo, tinapatan nila ng terminong vencedora. At yung terminong vencedora, para sa kanila, ipinapapasin natin, yun daw ay Latin. Isa pa, yun daw vencedora na itinapat sa termino o apelyido ng kapatid na Felix Manalo, na Manalo, yun daw vencedora ay Latin. O, tatanungin kita, yun ba'y mali o hindi tama? Pareho na naman. Mali or hindi tama. No. Teka, liwanagin muna natin, ano ba yung Manalo sa Ingles? Ano katumbas nun? Para makuha natin sa dictionary, isunod-sunod natin. Unahin natin sa Ingles. Ang una, kapatid na Michael, ang gusto ko lang mapansin, hindi naman ginagamit ni kapatid na Felix Manalo yung Felix Vencedora eh. Baka ikaw, ginamit mo yung vencedora. Hindi. Dahil sa, Ay, yung isang mangangaral na nagtatago ngayon, baka ginamit. Hindi rin, hindi. Baka Arinola. Pwede. Pero tingnan mo, kapatid na Michael, una, in the first place, hindi ginamit ni kapatid na Felix Manalo kailanman yung pangalang Felix Vencedora. Ba't mo gagamitin sa kapatid na Felix Manalo yung pangalang Felix Vencedora? At saka, ikalawa, gaya ng tanong mo sa akin, Yung Manalo, ano sa Ingles yun? tingnan niya, papanood po nila sa kanilang mga TV screens. Itong aking dala, English-Tagalog Dictionary, at minarapat natin na ito ang gumawa nito, Simbahang Katoliko, pare Leo James English. At dyan nakalagay din yung vencedora o yung Manalo, Manalo. malalaman natin anong part ng speech. Verb. Sabi dito, napapanood nila. Win. Number 1, verb yan, to gain, acquire, sa Tagalog, magtamo, tamuhin, magkamit, kamtan. Number 2, to be successful over others, manalo, tumalo, talunin. So, yung manalo, batay dito sa mismong pari ng Simbahang Katoliko, yung manalo is verb kung sa part of speech. Ang sinasabi rito na yung win, manalo, that is pandiwa o verb. Yun namang vencedora, ano namang part of speech yun? Kasi yan ang itinapat nila doon sa terminong manalo. Ano? Yan po ay noun. Batay dito, the Vox New College Spanish and English Dictionary. Pero hindi na yan kay kapatid na Joe. Hindi na po. Dahil sa, meron na, sa akin na po sarili ito, kapatid na Michael. Ito, pakinggan natin. At napapanood po natin, Victor, noun, vencedor, pagka yan ay male, vencedor, vencedora. Pag napansin sana ng ating mga kababayan, yung vencedora, siyempre, Spanish to eh. Di ba? So, Spanish yan. Hindi ba Latin? Hindi, Spanish eh. Oho. Spanish, nakalagay dito, ang vencedora o vencedor pag male or pag masculine, pag feminine, vencedora, victor sa English. Ngayon, mayroong paliwanag din. Titingnan din natin sa diksyonaryo kasi hindi naman sila otoridad sa lingwahe, kapatid na Michael. Suriin natin sa mga nagsipagsuri. Yung victor, ano ang kahulugan yan? Sa Pilipino. Opo. Pakinggan po naman natin balikan natin, itong dictionary din, ang pare, na binasa ko kanina. Tingnan ninyo,
Yung victor, yan ang vencedora, that is noun. Noun, O, pangalan. hindi verb, ah. Hindi verb. Ito naman, napapanood uli nila sa kanilang TV screen. Victor, number 1, noun, a winner, conqueror, ang nagtagumpay, ang nagwagi, ang nanalo. Pag sinabing vencedora o vencedor, ang kahulugan victor. Ang victor sa English, a winner. Kaya kung ginamit man nila yung manalo ay to win, verb yun eh. Itong dapat na mapansin, yung victor, winner, noun. Tapos, ang dapat sa Tagalog yan, ang nanalo. Hindi manalo. Ang nanalo. Yan po ang dapat na maunawaan ng mga tumutuligsa sa atin doon sa iniakbaan nila. O, ibig sabihin, pinag-ugnay-ugnay nila yung para lang palitawin ang kapatid na Felix Manalo ang katuparan nung may yung tao na may bilang na 666. Kaya nga, nung kanilang itotal, yung Felix Vencedora, nung kanilang buuin, gaya na makikita nyo sa inyong TV screen, Felix, tapos po, Vencedora, o yan, yung F0, E0, yung L50, yung I1, yung X, I10. Kaya in total ay 61. 61. Yung Vencedora, nung ititle nila, yung V5, yung E0, N0, C, ilan yung C, kapatid na Rabel? 100. Yung E0, yung D, ilan yung D? 500. Yung O0, yung R0, yung A0, kaya yung total ilan? 605 doon sa Vencedora. Oho. Pag isinama pa yung sa Felix ay nagiging 666. Ganon ang kanilang computation. Kaya nabuo nila yung 666, kaya sa kapatid na Felix Manalo raw natupad yung 666 na binabanggit sa 13:11 at 13:16 ng aklat ng Apokalipsis. Ngunit, kapatid na Ramil, balikan natin yung talatang yan. Anong katunayang talagang sa Papa ng Iglesia Katolika natupad yung 666 ng 13:18 at 13:11 ng Apokalipsis? Una, gaya ng sinabi natin, kanina ating pinakita sa mga diksyonaryo na mali yung kanila, no? Mali yung computation nila. Una, sabi nga natin, di ginamit ni kapatid na Felix Manalo yung Felix Vencedora, kundi ang gamit niya, Felix Isagon Manalo. Ngayon, Victrix, Latin, hindi Vencedora ang sinasabi nila. Kasi, gaya na ating sinabi kanina, yung manalo is to win, o verb, hindi noun. Ngayon, Biblia na tayo, kapatid na Michael. Hindi talaga aakma. At saka isa pa, granting without accepting, no? Na sabihin na natin Felix Vencedora yung pangalan at talagang sabihin na nating tumapa o umakma. Na 666. Oh. Granting na Oh. totoong 666. Pero isa lang yun eh. Isa lang, ang daming pangalan na pwedeng ang bilang, ang counterpart niya sa Latin, 666. At saka yung 666 na totality na siyang pangalan nung hayop na tinutukoy na hindi na mula ang propeta, isa lang yun sa ikakikilala na palatandaan nung mula ang propeta sapagkat sa 13:11 ng Apokalipsis. May palatandaan na ikakikilala. 13:11, balikan natin. Ito sinasabi, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Dito po sa aking binasa, kapatid na Michael, may binanggit na ibang hayop at gaya po ng natalakay na rin ninyo ng kapatid na Bobby, tumutukoy yan sa hari. Pagkatapos, dito, 13:11, yung hayop na tinutukoy rito may dalawang sungay. Na yung sungay na tumutukoy sa kapangyarihan ng Papa ng Iglesia Katolika. Natalakay na rin po ito sa nakaraan na ito yung kapangyarihan sa ecclesiastical power at saka yung civil power o kapangyarihan sa gobyerno. Ngayon, ang sabi pa sa talata, Apokalipsis 13:11, tumulad ang hayop na tinutukoy, ibang hayop, sa kordero, na ang tinutukoy na kordero sa Juan 1:29 ay ang ating Panginoong Hesukristo. At natupad ito sa Papa at sa mga pari pati dahil sa tinularan nila ang pananamit ng ating Panginoong Hesukristo at tinularan nila titulong hari ng mga hari,
tinularan niya ng mga papa ng simbahang Katoliko. At sa huling bahagi ng talatang binasa mo, kapatid na Ramil, anong dapat mapansin ng ating mga Ay, sumusubaybay? matindi. Sabi dito, nagsasalita gaya ng dragon. Sino ba yung dragon na tinutukoy? Sa Apokalipsis 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ang dragon na tinutukoy, ang Diablo o si Satanas. Sa mga tuwid, ang bulaang propetang ito na may kapangyarihan, ang sabi ng Biblia, nagsasalita siya gaya ng dragon o sinasalita niya yung aral ng Diablo. At natupad ba ng ipagpauna naman niya ni Apostol Pablo? Ipinagpauna po ng Apostol Pablo kung ano ang ilan sa mga aral po ng demonyo. Sa unang Timoteo 4:1 at 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ang dalawa po sa aral ng demonyo, batay po sa ipinahayag na Biblia ni Apostol Pablo, bawal ang pag-aasawa. Ikalawa, sa binasa natin, bawal ang pagkain ng lamangkate, sa English, To abstain from eating meat. meat, karne. At meron bang relihiyon sa kasalukuyan, aminado, bawal sa kanila ang pag-aasawa at bawal din ang pagkain ng lamangkati o karne? Babasahin po natin itong sa libro ng Simbahang Katoliko, ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia Katolika, tinutukoy dito, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Dito, at alam naman po common knowledge ito na yung mga pare, mula sa papa, hindi ho sila pinapayagang mag-asawa. Pati nga ho yung madre, hindi pinapayagang mag-asawa. Yung ikalawang kabawalan, bawal ang pagkain ng lamangkati o karne, aling relihiyon din ang kinatuparan nun? Pakinggan po natin, isang libro ng Simbahang Katoliko uli. Ito po ang siyang inyong pakinggan ng Aral Katoliko, sinulat ng isang pare na si Enrique Dimon, 135. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkate o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Dito sa ating binasa, sa Simbahang Katoliko, meron silang ipinatutupad na abstinence at saka fasting. Mayroong pagbabawal din o pagbabawal ng pagkain ng karne. Baka sabihin nila, baka naman nagkataon lang, kapatid na Ramil, na yung papa ang bilang pagka kinumpute yung kanyang tiara ay 666. Pagkatapos, pinagbawalan din sila na mag-asawa mula sa Bawal papa. aral ng demonyo. Oho. Pagkatapos, nagkataon din ng mga Katoliko, bawal kumain ng karne tuwing Biyernes Santo o mahal na araw. Baka nagkataon lang. Hindi. Kung baga sa hinahanap na isang tao, kapatid na Michael, lahat ng March, lahat ng palatandaan, kitang-kita. Yung doon mula pa doon sa 13:11 hanggang ito pang isa, 13:16. Kitang-kita lahat ng palatandaan. Palatandaan doon sa na talagang natupad ito sa Papa ng Simbahang Katoliko. Kumbaga sa suspect, halimbawa, ang suspect halimbawa, bakla yung mamamatay tao. Halimbawa, ganyan. Halimbawa, may bigote. May bigote. Tapos may salamin. Palamura, halimbawa. Tapos nagtago ngayon sa ibang bansa. Palamura, halimbawa. Lahat na yon. Lahat nandoon. Pero tika, agapan natin. Baka mapagkamalan tayo ni Mr. Soriano na siya ang tinutukoy natin. Wala tayong Wala sinasabi sa sinasabing ganyan. Ang Halimbawa lang yun. Halimbawa, doon sa sinasabi nga natin, kumbaga sa Scrabble to, match na match ang letra, no? Ito, pakinggan natin. Itong isa pa. Isa ito sa palatandaan. Sapagkat pinag-usapan natin, Apokalipsis 13:18. 13:16. Kanina 13:11, yung ating 13:16 naman. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda
sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sino katuparang kapatid na Ramil na may tanda sa kanang kamay o sa noo? Kanang kamay at noo. Pakinggan po natin itong isang aklat. The Catechism Explained. Sa Tagalog na po. Ang tanda ng krus. Ang tanda ng krus ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdaiti ng nakaunat na mga daliri ng kanang kamay una sa noo. Susunod ay sa sentro ng dibdib. Pagkatapos ay sa kaliwang balikat. At ang huli ay sa kanang balikat. Dito po sa ating binasa, kapatid na Michael, mapapansin natin ang mga Katoliko, meron silang tanda ng krus. Tinalakay din natin sa nakaraan. Hindi lang yung krus na kahoy, no? At ano ba, semento ba yan? Meron pag-aantanda sila, signing of the cross, na ginagawa sa pamamagitan ng kanang kamay. At ang unang tinatandaan alin? Yung noo. Kaya tanda sa noo, kanang kamay, kintal sa nood, kanang kamay, Opo. batay sa pasyon. Yun ba ay tanda ng tunay na alipin ng Panginoon Kristo? Hindi. Basahin natin, kapatid na Michael. Dito po sa Pasyong Kandaba ito. Sa pahina 210 na Aniceto de la Merced ang gumawa nito. Ipinag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ikampung tunay nitong antikristong hunghang. Batay dito sa binasa natin, yung palang yung tanda sa noo o sa kanang kamay. Na tanda ng pagiging Katoliko. Alam po natin, sa libro nila yan, tanda ng Katoliko yan, pag-aantanda ng krus. Tanda ito ng kampon ng antikristong hunghang. Sa Biblia pagkabinasa natin, ano ang hantungan ng mga taong may tanda sa noo o kanang kamay na yung po ang tanda ng pagiging Katoliko? Ito po ang dahilan, kaya atin itong ipinangangaral. Hindi ho sa galit tayo sa mga Katoliko, kundi una, sinasagot natin yung mga argumento nila. At ito pong mabigat. Pagka hindi aalis ang tao sa gayong paniniwala, parurusahan ng Panginoon Diyos yung may tanda sa nood kanang kamay. Pakinggan natin, 14:9 hanggang 11 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel ang pangatlo'y sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kawawa po, kapag ka ang tao ay namamalagi niyang may tanda sa noot kanang kamay o namamalagi sa simbahang Katoliko. Kasi yung tandang yan bigay ng Antikristo, sabi ng Biblia, yung may tanda sa noot kanang kamay ay ibubulid sa apoy, parurusahan sa dagat-dagatang apoy magpakailan-kailanman. Kaya sana ang lahat ng mga inabot ng palatuntunang ito, lalo na po sa panig ng mga kababayan naming Katoliko, magsuri kayo sa mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Kristo.